Senator, Secretary, Ma'am Leila De Lima. Good morning po, ma'am. Good morning, Ted. Good morning, DJ, Chacha, and yung mga nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Opo, ma'am, amin po napakinggan ang bahagi sa inyo pong panayam kahapon. Binabanggit nyo nga po, no, yung 4 grounds as indicated doon sa articles of impeachment, pero 5 po sila ang binabanggit po ninyo na mga grounds. Ano po? Opo, Okay. opo. Opo. Actually, 5 talaga out of the 6. 6 kasi yung nakalagay sa saligang batas, no? Yung pang-anim is yung treason. Yun ang wala. Yun ang Okay. wala sa ground. Opo. Ma'am, kami lang po yung nag-iisip, no? Bakit po kinakailangan yung isama yung pong usapin ng EJK while VP Sara was still a mayor dyan sa Davao, considering po na ang mga na yung mga akusasyon laban sa kanya ay dapat present sa kanyang panunungkulan. Bato na isama yung EJK? Opo. Naisip po ng mga coalition of complainants with the assistance of counsel na pwedeng ilagay po yan para ipakita yung fitness ng yung magiging respondent at ito nga si VP Sara sa kanyang pagiging vice president. Kasi yung mga nga yun na the fact that she's involved according to the affidavit of Arturo Las Cañas nung siya ay nakaupo pa as mayor from 2010 to 2013 and 2016 to 2022. Ito ay parang additional na circumstance, additional fact na magpapakita na hindi karapat-dapat yung pinapakita nito yung overall capacity niya, na lack of capacity na maging vice president na kini-question natin ngayon yung kanyang karakter, yung kanyang ugali, yung kanyang sa mga iba-ibang krimen, hindi lang yung mga current, yung tungkol nga sa misuse ng public funds which could be plunder and which is a high crime, and yun din na mga dati na ginawa niya sa Davao. Yun lang po ang ibig ipakita ng coalition of complainants. At syempre, Ted, lahat naman ito ay nasa the ball is with the House of Representatives, particularly dun sa committee kung saan ito i-refer, which is the Justice Committee. At hindi naman sila obligado na pakinggan yung lahat na grounds na ito, mga articles of impeachment. Hindi naman sila obligado na i-approve nila o tatanggapin nila yung lahat na grounds na yan. Kasi sila lang talaga, ang House of Representatives has the sole authority to initiate impeachment. Pero itong ginawa po ng group of private citizens ay yung parang i-jump start lang. Parang i-trigger lang yung proseso. Opo, kasi meron din po kasing kaisipan na with all due respect kasi nga hindi pa ho namin, pero dito lang po sa mga balitang ito, Ma'am Leila, para bagang kumbaga sabog, no, ang dami na yung iba nga actually wala namang kaugnayan sa pagiging vice presidente nung inyo pong inaakusahan. So baka do po at the end of the day magkaroon na ito ng effect sa kabuuan pong pagtimbang doon po sa sustansya, substance po ng reklamo. Kayo po bilang abogado, what do you think? Kagaya ho ng sinabi ko, Ted, kasi nga, okay, ginagay lahat yung mga naisip ng coalition of complainants. Yung pwede talaga na i-charge o pwede talagang sa respondent, si VP Sara. At very conscious naman po sila na at the end of the day, ang pipili dyan ay yung House of Representatives. Kung ano sa tingin nila, para kumpleto na siya. Yung para bang thinking mas maigi yung babawasan lang kaysa magdadagdag pa, baka maisip pa later na magdagdag. Yun po ang naging parang mindset. Sige po. Pero ma'am, siguro ho naman kabisado niyo po itong patakaran diyan sa Kamara. Considering nga po yung sinasabi nga na materiality ng panahon dito po sa mga panahong ito.
Kayo ho ba ay meron pang ibang kinausap na mga miyembro ng Kamara para po ang daanan Mhm. ng complaint ay hindi na po Mm. sa mahabang proseso, natatawag pa Mhm. ng committee hearing ang Committee on Justice, kung hindi, idaan ito doon sa third mode na diretso na po, resolusyon ho Opo. ng Kamara, pipirmahan lang ho ng 105 or more, and then direct Opo. transmittal na po sa Senado. Okay. So tungkol po sa tanong niyo, Ted, na Mm. may kinausap ako, Mm. wala po. Mhm. Wala rin po akong alam, wala po akong kilala sa grupo ng mga complainant, Mm. saka yung mga ibang tumutulong sa kanila na may kinakausap. Mm. In so far as the group of complainants are concerned, ay wala silang kinakausap. Kaya, Opo, medyo ma'am, sorry po, nagpuputol-putol lang po yung ating linya. Aayusin lang po okay, namin, yes, ma'am. I'm sorry ha, kasi po opo, baka kami istorbo ng lubos sa opo, inyo. Medyo nagchat-choppy lang po opo. tayo. Sige ma'am, wala ho kayong kinakausap na sino man pong miyembro maliban dito po sa Opo. Akbayan Party List Rep. Yes, yung sa akin po, ano? At wala rin po akong alam among the complainants na meron silang kinausap o kung sino pa man yung mga sumusuporta sa group of complainants. Kaya mapansin mo, Ted, kahit may ganong pronouncement yung Pangulo na kung siya ang tatanungin, ay wag na lang dapat. Diba? Yung sabi niya, unimportant naman daw si VP Sara. Eh hindi po nakinig yung group of complainants dyan. Kasi sa tingin namin, bakit naman magpapadikta tayo? Bakit naman ay magpapa-hostage tayo dyan sa mga ganyang mga stance nila na mga urong-sulong din, atras sa yung hindi talaga, hindi mo na alam kung ano ang talagang plano nila. So, sa tingin kasi ng group of complainants, may sapat na basehan. Kasi ang dami ng mga nakikita, naririnig, nakikitang mga asal, mga misconduct, yung mga kabastusan at pag-iinsulto at walang respeto sa mga proseso at institusyon on the part of the respondent. Kaya inano talaga nila to na okay, pero siyempre umaasa rin kami na mas madali siguro kung yung ang gagawin nila is the third mode. Yung sinabi mo kanina, Ted, na kailangan yung magpasa lang sila ng resolution supported or approved by 1/3 of the members. Opo. Sige po ma'am, para din po mas maunawaan din po ng ating ilang tagapakinig ma'am this morning, makuha lang po namin ang Opo. inyong reaksyon dito po sa actual statement ng Presidente. Sabi ho dito, if someone files an impeachment, it will tie down the House, it will tie down Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. For nothing. Can you just answer that? Na ito raw po ay for nothing para lang humaintindihan ng kababayan po natin kung ano ba ang kahalagahan nito as far as you're concerned. Hindi po katanggap-tanggap sa coalition of complainants na sasabihin it's for nothing. Nothing ba yung mga naririnig natin, yung mga nakita natin sa mga hearings, yung mga COA reports, audit reports, nothing ba yan? Nothing ba yan dun sa kawalan respeto sa proseso at sa mga institusyon? Nothing ba yan na nambabastos sa mga institusyon? Nung una, ayaw niyang pumunta sa mga hearings. Ayaw mag-take ng oath. Nung pumunta na, wala naman siyang explanation. Di naman niya sinabi sa atin, inexplika kung paano at saan nagamit, ginastos, yung mga milyon-milyon na mga confidential funds, intelligence funds. Nothing ba yan? Nothing ba yan yung lantaran na nagbibigay ng threat dun sa tatlong matataas na personalidad or official, yung Pangulo, yung First Lady, yung Speaker. Nothing ba yan? Hindi ba, Ted? I think yung buong mundo, pinagtatawanan na tayo. Ngayon lang kasi nangyari yan. Na yung second highest official of the land, Vice President, lantara na ganon. And in our history, in Philippine history, wala pa ho tayong narinig na ganyan o nakita na ganyan eh. Yes, may mga political feuds, natural naman yan sa politics, pero to the extent of making really a direct threat, yung sinasabi nilang conditional threat, there's no such thing as conditional threat. Ted, no? I mean, hindi naman kontrata yan eh. Inamin niya na meron na siyang hinire na assassin.
kung may mangyari sa kanya. That in itself is a threat na bordering on a criminal behavior. Diba? Yung ano na yan eh. So ngayon lang natin nakita niyan. I'm sorry, but is that for nothing? Ano na ba tayo? Ano na bang klaseng mga tao tayo? Mga Pilipino? Palalampasin lang yung mga ganyang mga kasalanan na hindi naaangkop, na hindi nagiging sa mga prinsipyo ng ating saligang batas when public office is supposed to be a public trust. And yung lack of accountability, yung feeling na mas mataas kaysa sa batas, untouchable. Pwede ba yan? That is not at all for nothing. Opo. It is for something very significant. Yun Opo. po ang sagot ko. Yeah po. Ma'am, yun hong itong threats na ito, no? Grave threats na ito na napanood nating lahat. Saan kaya ito maaari pong bumagsak under all of these grounds? Treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust? Ang pinaka talagang angkop is betrayal of public trust. Yes. Okay. Opo, Kasi sige. among the grounds, ito yung broad, very broad. Because nga public office is a public trust. Tapos, public officials and employees are expected to act with utmost responsibility, with Opo. efficiency, yung mga ganon. Opo. So yung mga ganyang misconduct or misbehavior, and it's more than misbehavior because it's bordering on criminal conduct. So, angkop na angkop po yan sa betrayal of public trust. The people did not elect a vice president who can openly make threats just like that. Opo. Ma'am, doon po naman sa usapin po nitong COA, no? Itong Audit Observation Memorandum na ito. Ang argumento sa kabilang panig ay hindi pa naman final yan. Meron pang ibinibigay na chance sa OVP to respond. And then eventually, kung hindi sila satisfied, maaari mag-apila pa sa komisyon ng OVP and eventually sa Supreme Court. So how can you prosecute someone na hindi pa nga final yung decision tungkol dito sa Audit Observation Memo ng COA? Okay. This is not about prosecution. This is about impeachment, removal from office. Now, linagay po yan as among the, actually yun, isa yan sa mga most important allegations. Kaya nga nasa Article 1 yan, nasa Article 2 yan, and a few other articles. Ang ano dyan is that, okay, merong pang nagaganap na proseso. Pero right now, as of now, yung mga nakita natin, yung mga disclosures ng COA in the course of the hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, nandun malinaw yung mga misuse, malinaw yung mga disallowances, malinaw yung mga unliquidated cash advances, unliquidated funds. So now, pinapa-explica sa kanila. Tingnan natin, if yung at the end of the day, in that committee hearing, ay ma-explica nila ng maayos. But please observe, Ted, na siya nga, ayaw niyang siya mismo ang mag-explika eh. Na inahayaan lang niya na nakasabak doon yung mga subordinates niya. Yung tao, hinihintay yung pinaka-explanation niya. Now, kung later halimbawa, ma-explain nila ng maayos yan, and then the committee concerned ay tanggapin yung kanilang explanation, then again, it boils down to, okay, pwede nyo namang tanggalin na dun sa articles of impeachment, yung punto na yan. Pero habang hindi pa nagyangyari yan, na wala pa tayong naririnig na malinaw na explanation, kasi puro lang palusot, and then yung mga paglilihis ng issue, ay pwede siya na maging ground for impeachment. Opo. Kasi nga din itong mga Mary Grace Piatos, no, itong mga tempura na mga ginamit na mga pag-liquidate nga daw po, sinasabi nga ng iba, yun po ay palatandaan na nga po, no, nung questionable, no, na liquidation sa naturang malaking pondo ng pamahalaan. Ma'am, sa ngayon po, no, sinasabi naman po ng SecGen ng House na practically they only have about 8 remaining session days
Hanggang December 18 na lang actually ang kanilang session eh. And then, ang kanilang balik, both houses po yan ay Enero at 13 hanggang Pebrero at 7 na lang. And that is only 12 plenary session days, no? And afterwards, ang balik nila, after election na po ito. Okay. So, ang sinasabi po ng ilang mga, ngayon po sa aking mga nakakausap, no? Ang sinasabi po, particularly po ng ilang mga senador, mag-i-eleksyon. Kumbaga, baka ito ay hindi na mapag-ukulan ng pansin dahil nga abala ang lahat sa halalan. Ano po ang inyong take doon, ma'am? Ang mga sa isipan po ng, because I'm just a spokesperson, right? So yung grupo po ng mga complainants, ang inaano nila, kailan pa to i-file? Kailan pa yung nandyan, yung mga grounds, yung mga pwedeng grounds. Kasi ang pananaw ng mga group of complainants is, hihintayin pa ba natin na meron pang mga mangyayari? Hihintayin pa ba natin na marami pa tayo mga makikita ng mga misconduct and questionable behavior on the part of the Vice President? Kaya nga nasa House of Representatives na yan. If there is a will, there is a way. Pwede nilang i-fast track. Pwede nilang, hindi na lang pansinin itong complaint for impeachment na to, pwede na nilang idiretso under the third mode, now which requires 1/3 of the members of the House of Representatives. So nasa sa kanila na yan. Pero ang punto nga ng group of complainants is that we cannot just close our eyes diyan sa mga nakikita natin ng mga asal at ginagawa ng Vice President. Kailan pa? Kailan pa? Kasi after the elections, there might be a change of political wind, or there might be very significant developments in the political front. Nakakalimutan na naman yung kasalanan ng VP. Na ayun nga ang problema sa atin eh. Yung hindi pwedeng gano'n na nagbubulag-bulagan lang tayo, we are very forgiving, etc. Kailangan ipakita na ang nangingibabaw ay yung batas at ang kapakanan ng taong bayan. Yun po ang punto namin ng mga complainants. Opo. So, ma'am, di ba ho, ang impeachment laban sa isang impeachable official po once a year lang, ano ho, no? So, ang sabi nga din ng ilang mga kongresista, itong aming nakapanayam, yung chairman mismo ng Committee on Good Government, once lang yan sa bawat isang taon. So, pag nag-file ngayon, at barred ka na. Opo, so maghihintay ka pa ng isang taon. Opo. Yes, ma'am. So, yun daw hong timing ang sinasabi nila. Ano po yung reaction dun, ma'am? Na timing at saka baka daw po pag ito ay hindi umusad, binigyan mo na ng immunity yung official na isang taon. Well, ang ano nga natin, okay, kung maghihintay ng isang taon, baka marami nang nangyari. You know, ayaw ko lang sabihin yung diretso, yung pwede talagang mangyari, one of the eventualities or one of the possible eventualities. Ayaw ko lang yung idiretso, yung sasabihin na yung merong pwedeng mangyari na itong Vice President, even before 2028, can already assume as the President. Nasa pananaw nga ng mga complainants, hindi siya katanggap-tanggap, na hindi na nga siya katanggap-tanggap as Vice President, magiging katanggap-tanggap ba siya bilang Pangulo in case may mangyari in the meantime? 1 year is still a long, it's a long time na pwedeng magbago na yung equation. Magbago na lahat dito sa bansa natin. Nagkakalimutan lang. And then, dating nung 2028, ang malamang, kakandidato siya for President. Kakalimutan na naman natin yung mga kasalanan niya at tatanggapin natin siya bilang Pangulo. Yun ang iniiwasan namin ngayon na may mga kasalanan siya sa batas, sa saligang batas, sa culpable violations of the Constitution. So ipanagot na siya ngayon. Kailan pa? So kumbaga ma'am, to medyo amplify itong inyong pinakahuling sagot sa ating katanungan ay hindi natin masasabi ang tadhana pag may nangyari sa presidente, ang uupong presidente, yung vice presidente.
Ano po, yun ang sinasabi ho ninyo. At anytime, may mangyaring ang ganon, kung yan po ang tadhana, so ang magiging presidente natin, itong si VP Sara. Doon kayo nangangamba dahil nga sa kanyang kaninyo ay ipinakikita sa atin na kanyang pag-uugali. Yun ho ang is part, very much part of the sentiments of the coalition of complainants. Pero ang pinaka nangingibabaw po is about yung pangingibabaw ng batas, rule of law at ng constitution na walang sino man na exempted dyan. Opo. Sige ma'am. So ma'am, kung sakasakali po, kasi ang balita ko hindi kayo nag-iisa, no? Meron pang ilang grupo na within the week maghahain din po ng impeachment complaint, no? At ang iba nga po daw talagang pinag-aaralang mabuti ang kanilang mga grounds na ito. Ano po ang inyong take ho dito kung sakasakali may mga iba pa sumabay? Mas maganda ho yun kung meron pa. Meron pang iba na mga complaints. Then i-consolidate yan ng Justice Committee. Titingnan din kung may kung anong mga grounds din ang pwede nilang gamitin if they're minded really to impeach. Kasi ano na yan, yung private citizens ay may karapatan na mag-file. And meron din yung any member of the House. Kasi hinihintay din ng coalition of complainants namin yun eh. Kasi nakikita nila, wala pang nagpo-file, kahit nandyan na yung mga pwedeng ground, kaya nagpasya na po yung grupo as in their capacity as taxpayers, citizens, and voters. Opo. Sige ma'am. Ma'am, assuming lang po na ito'y lumusot nga sa lower house, ano po, meron na ho ba kayong ginawa ninyong sariling mga pag-aanalisa o pag-aaral sa posible pong 16 votes sa kakailanganin in the Senate ngayon, sa Present Senate? At sa ngayon po, mga naririnig lang ho, no? Although we are, kasi hindi naman talaga, hindi pa kami nagpo-focus sa pag-assess ng votes sa Senado. Now, pero may mga naririnig ako na sa ngayon mukhang kulang pa. May nagsasabi, 10 pa lang daw. May nagsasabi, 13 pa lang daw. So it still falls short of the 16. 16 is the 2/3 of the Senate. Pero kung ano naman, in the interim, kung umuusad na ito at the House level, ay makakumbinsi pa ng iba para maging talagang compliant dun sa 2/3 requirement. Maniniwala ho ba kayo sa pananaw ng iba, Madam Secretary, Senator? Sa pananaw ng iba, opo, ito ho naman po haka-haka lang, no? Na kaya po nag-iba ng tunog ng presidente dito at bigla hong ayaw daw niya ng impeachment kasi sila mismo nagbilang na at hindi nila kayang makapag-deliver ng 16 votes. Posibleng rason yan, no? Posible out of pragmatism. Pero yung ano pa rin is, tama ba yan na hindi napapansinin, babaliwalain na lang. Yung mga nakita nating marami ng mga circumstances and facts and mga revelations na nagpapakita yung kanyang pagkukulang bilang Vice President. Na yung sa ugali niya, na importante kasi yan, yung sa ugali, yung talagang mga asal na nakakagimbal nga minsan, lalo na yung mga meltdowns na yan. Yun, siguro pwedeng ganun ang just being pragmatic. Or maybe just as others would say, maybe she's just the president is just playing the good cop role. Yung mga ganyan, it can be anything. Pero ang hindi katanggap-tanggap nga po, uulitin ko po, dun sa coalition of mga complainants ay yung ganun na lang ba for nothing? Nakakaano po yun eh. Anong for nothing? Anong klaseng lipunan tayo? Na hindi natin nakikita yung tama, alin ang hindi? Opo. Well, opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well said. So, ma'am, kami po ay makikipagtalastasan po sa inyo dito sa napaka-importanteng isyong ito at kami po tutulong din ito'y maipaliwanag para maunawaan ng taong bayan na this is a constitutional process and our Congress, both houses, are duty-bound, diba, to do their constitutional duty dahil nga nangyari na po ito. Opo.
Opo. Opo. Okay. Mabuhay, Okay ma'am. po. Mabuhay po and good luck po, Ma'am Secretary. Opo. Thank you. Mabuhay rin po kayo. Opo. Okay. Thank you. Si former Senator and DOJ Secretary Leila De Lima.